Magandang araw. Ang paksang ating katalakayan ay tungkol sa mga paraan sa paglikom ng datos. Ang paglikom ng datos ay mahalagang bahagi ng pananaliksik sapagkat dito nagmumula ang impormasyong susuriin upang masagot ang suliranin ng pag-aaral. Ang pagpili ng paraan ay nakabatay sa layunin, disenyo ng pananaliksik at uri ng datos na kinakailangan kung ito man ay kwantitatibo or kwalitatibo. Unang paraan ay ang survey o talatanungan o sa Ingles ay survey or questionnaire. Ito ay pangalap ng datos sa pamamagitan ng nakasulat o digital na tanong na sinasagutan ng mga respondente. Kadalasan itong ginagamit kapag marami ang kalahok, kapag nais makakuha ng estadistikal o pangkalahatang impormasyon. Isa sa mga adbentahe sa paggamit nito ay mabilis, organisado at madali itong ianalisa. Ngunit ito ay may limitasyon din. Maaaring magiging mababaw ang sagot o hindi masyadong malinaw yung interpretasyon. Pangalawa ay ang pagsasagawa ng panayam or interview. Ito ay ang direktong pakikipag-usap upang makakuha ng mas malalim na impormasyon. Ito ay may tatlong uri. Ang una ay ang structured, ibig sabihin ay may nakahandang tanong. Semi-structured, may gabay, ngunit medyo may kaluwagan ito. Ang unstructured, ito yung malayang talakayan. Ang adbentahe nito ay mas malalim at madetalyado yung datos. Pero may limitasyon din ito. Ito ay medyo matrabaho at nangangailangan din ng malaking oras. Pangatlo ay obserbasyon o observation. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa kilos, sa interaksyon, o kaya ay obserbasyon sa isang sitwasyon upang makalikom ng datos. So ito ay maaaring yung uri ay nasa participant, ibig sabihin kasali yung pananaliksik sa pag-oobserba, pwede ring non-participant, ibig sabihin ay tagapagmasid lang. So ito ay may adbentahe sa paraan na aktual na nakikita yung pag-uugali. Ngunit may limitasyon nito sapagkat maaring may bias o kaya ay limitado yung saklaw. Kasunod ay ang dokumentaryong pagsusuri. Ito yung paggamit ng mga umiiral na tala, mga aklat o kaya artikulo o mga record o iba pang dokumento bilang sanggunian ng datos. Ang adbentahe nito ay madali itong ma-access, may historical na batayan din. Ngunit yung limitasyon nito ay maaaring hindi ganap na tugma ito sa kasalukuyang konteksto. Kasunod ay ang pagsusulit o kaya ay pagsasagawa ng pagataya or mga assessment. So, halimbawa nito is post-test at pre-test. So, ito yung pagkuha ng datos gamit ang standardized o inihandang pagsusulit upang masukat ang kaalaman o kaya ay isang kasanayan. So, isa sa mga adbentahe kung gagamitin ito ay nasusukat yung antas o isang performance. Samantalang may limitasyon din naman ito. Ito ay hindi nagiging saklaw yung buong karanasan o kaya yung saloobin. Kasunod ay ang Focus Group Discussion or FGD. Ito yung talakayang panggrupo na kung saan pinapahayag ng mga kalahok ang kanilang pananaw sa isang paksa sa ilalim ng paggabay ng isang facilitator. Kadalasan ito yung mananaliksik. So ginagamit ito kapag nais makita ang interaksyon ng opinyon at kung saan yung pag-aaral din ay nahinggil sa pananaw, sa loobin o kaya ay karanasan. So ang isa sa mga adbentahe kung gagamitin ito ay nagbibigay ito ng iba't ibang perspektiba at lumilitaw din yung kolektibong pananaw. Ngunit isa sa mga limitasyon nito ay maaaring maimpluwensyahan ng dominanteng kalahok. Kasi di ba kadalasan sa isang grupo may dominante. So maaaring maka-impluwensya yun sa iba pang mga kalahok. At saka yung pag-aanalisa din nito is medyo matrabaho o masalimuot. Sunod ay experimental na paraan. Ito yung pagmamanipula ng variable upang makita ang epekto nito sa iba pang variable. So halimbawa nito yung paghahambing ng dalawang paraan ng pagtuturo para makita ang epekto nito sa pagtuturo. So isa sa mga adbentahe nito is nakapagtatatag ito ng sanhi at bunga. Ngunit ang limitasyon nito, mahirap kontrolin ito sa natural na konteksto. Panghuli ay ang tinatawag na triangulation o pagsasama ng dalawang paraan sa paglalarawan. So ito yung paggamit ng dalawa o higit
pang paraan ng paglikom ng datos upang mapagtibay ang isang resulta. So halimbawa, nagkasagawa ka ng survey, tapos may panayam, tapos may obserbasyon pa. So ito ay mahalaga sapagkat nakapagpapataas ito ng kredibilidad ng datos at saka nababawasan din yung bias. Ilan sa mga mahahalagang konsiderasyon sa pagpili ng paraan ay una, kailangan ay yung layunin ng pag-aaral. Ang teknik ay dapat nakahanay sa tanong ng mananaliksik. Pangalawa, yung uri ng datos na kailangan. So halimbawa, kung numerical, so ang gagamitin ay survey o kaya ay test. Kung gusto naman ng malalim na karanasan, pwede yung panayam o kaya yung FGD. Pangatlo, yung oras at yaman. May mga pamamaraan kasi na mas matrabaho at magastos kaysa dun sa iba. So, kinakailangan ikonsidera nyo yun. At panghuli ay yung ethical na pamantayan. Kinakailangan na may pahintulot, may paggalang sa pagiging confidential, at walang pananakit o panlilinlang. Sa kabuuan, tandaan natin na ang mga paraan sa paglikom ng datos ay iba-iba yung saklaw, yung lalim at saka layunin. Ang mahusay na mananaliksik ay hindi lamang pumipili ng isang teknik, kundi iniuugnay niya ito sa disenyo ng pag-aaral, uri ng datos, praktikal na kondisyon at etikal na pananagutan. Sa maraming pagkakataon, ang kombinasyon ng mga paraan na ito ang nagdudulot ng mas matibay at mapagkakatiwalaang resulta. So yun lang, maraming salamat.